Yan, so good day, I'm Nicole Den Formulosa, and now is gagawa tayo ng structured cabling system dito sa Packet Tracer. So first things first, i-open natin tong Cisco Packet Tracer. Yan. So since dito tayo gagawa ng structured cabling, dito tayo sa physical gagawa. So ito makikita natin tong dalawa, physical and logical. So sa physical tayo gagawa. And then makikita natin dito is home city. And itong parang map, intercity. So first is gagawa muna tayo ng parang mapa natin. Ang gagawin nating location is Colegio de Montalban. So dito sa intercity, ilalagay natin is Rodriguez. So click browse lang. And pipili tayo dito ng okay, ito. Open lang. And apply. Ayan. So, makikita natin dito mapa ng Rodriguez. Since dito nga malolocate si Colegio de Montalban. And then, dito naman, pag pinindot natin to, si home city, ang ilalagay naman natin na lugar is location na mismo ng Colegio de Montalban. So, dito lang ulit sa parang picture, browse. And ito naman ang ilalagay natin. Apply lang ulit. Okay. So, pag sinom natin, ayan na, Colegio de Montalban. Yung mapa ng, or yung mismong location ng Colegio de Montalban. So, ito naman yung next, si corporate office. So, dito na tayo gagawa ng structured cabling system. So, makikita natin itong main wiring closet. Ayan, si main wiring closet. So, dito tayo maglalagay ng mga server rack kung saan i-connect natin yung mga computer. So, dito natin ilalagay sa pinakasulok. Ayan. And then, lalagyan natin ng create new rack tsaka table. Lagyan natin ng table. Yan. Okay. So, ganito yung magiging itsura niya. And then, balik tayo sa mga rooms. So, kailangan natin ng 50 na PC. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng 50 na PC. So, yun. Kung bibilangin natin is 5, 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50 na PC. Lahat itong nasa first floor na building. So, next naman natin gagawin is ayusin natin yung pagkakalagay and yung mga wirings. So, paglalagay ng wire or pagka-connect ng wire sa server rack, first is kailangan muna natin maglagay ng switch dito sa network devices and then switch. So, ang pipiliin natin is itong 2950T.
lagay lang natin dyan. Okay, so kapag binyo natin, ayan yung magiging itsura nya. Zoom natin. Ayan. So, si switch 0. So, since madami ang kailangan, and ang isang switch is 8, 16, 24 lang, gawin nating tatlong switch. So, dalawa pa. Okay. Ayan. So, tatlo na yung switch natin. Next natin gagawin is pumunta na tayo dito sa mga rooms and i-connect natin itong mga PC using straight through. Itong copper straight through. So, let's debug it again. So, ang pagkakabit ng straight through cable from PC to the switch is ito lang. Pindutin natin yung okay, zoom natin. Ayan, zoom pa. Punta tayo dito sa pinakamalapit na PC. Okay, so dito kay PC4. Okay, pass Ethernet 0. And then kay main wiring closet. And then pindutin natin tong rack. And then switch 0. And then dito sa pinakauna muna, pass Ethernet 01. Okay. So kailangan pag na-connect natin tong lahat is magiging green yung connection niya. So i-connect muna natin lahat. So ayan, para hindi maging lonely si PC48, magdagdag tayo ng isa pa na PC para may kasama siya dun sa switch 2. So ganun rin, straight through and pass Ethernet, i-connect natin sa rack and switch 2. Ayan, so may kasama na si PC48. So ganito yung magiging itsura niyan. Okay, ayan. Pag nakakonect na lahat ng PC dito sa server rack or sa main wiring closet. And then, sunod naman natin gagawin is lalagyan natin lahat ito 50 plus 1 PC ng IP address. So, isa-isa natin lalagyan ng IP address kada PC. So, sa paglalagay ng IP address, i-click lang natin tong PC and then desktop, then IP configuration. So, kailangan naka-static yan. So, ang ilalagay nating IP address, halimbawa is 192.168.0.1. Dito, nag-automatic na siya. Okay. So, kailangan dito sa IP address is unique lahat, walang kaparehas. So, copy na lang natin. Since marami sila, para hindi na tayo mahirapan, babaguhin na lang natin yung mga dulo or itong 0. Okay. So,
so tapos na tayo maglagay ng mga IP address sa lahat ng PC. So lahat ng PC na to is may naka-assign na siyang mga IP address. And then kung titingnan natin dito sa logical, boom. So ayan ang magkikitsura nila. Ayan. So kung makikita natin, tatlong switch. Ayan. And maraming mga PC na nakakonect sa kanila. So, paano naman natin malalaman kung magkakakonect sila? First is, try natin dito sa switch, sa first switch. So, ito, pili tayo. Ito si PC2, tsaka si PC3. PC9, PC2, okay, last na, PC3, and PC9. Try natin kung magkakonekta sila. So, tingnan natin. Ito, 1.4. I-ping muna natin sila. So, si 1.4 and 1.9. Tingnan natin kung may response ba. So, command prompt. Ayan. So, ping natin si 1.192.168.0. Okay. 1.9. Enter natin. Ayan. So, pag nakita natin itong mga reply, ibig sabihin yan is connected na sila. Okay, ulitin natin. Ping 192.168.0.3. So, medyo matagal. Timed out. Stay natin. Okay, so dito naman tayo sa simulation. Dito sa simulation is magpapadala tayo ng simple PDU. Try natin from PC3 to PC9. Ayan. So, reset muna natin. And then, play. Ayan. So, nagpa-travel na sa envelope. Nakalagay dito is in progress dito sa simulation natin. So, kailangan makita natin is successful dito sa last status. So, saan na siya nagpunta? Na ito sa envelope. Aantay natin na pupunta dito kay PC9. Iulit natin. Ayun. Babalik kay switch. And then, babalik na siya rito kay PC3. Okay. So, nakita natin dito is successful. Try naman natin sa ibang switch. Ayun, nagtatravel pang isa. So, sa sobrang dami, naglalag na si ating Cisco Pocket Tracer.
So, zoom ulit natin. Not responding. Pero yun, nakita naman natin from PC3 to PC9, successful yung transaction natin or yung simulation natin. Yan. So, dito tayo. Nagsisimula na siyang mag-lag. So, yun. Siguro yun na yung hanggang natin. Simulation, successful naman. So, yun yung structured cabling natin dito sa Cisco Packet Tracer. Gumave up na sa atin si Cisco Packet Tracer. So, yun lang po. Thank you for watching. Once again, I'm Nicole Den Formilosa. And this is my activity 2 in Net 2. So, ayun, naglalakbay pa rin sila. Ilang, so, this is the overall na itsura ng structured cabling system natin dito sa corporate office. And naglalag talaga siya. Stop natin. Ayan. So, makikita natin dito is ito yung corporate office natin. And ito yung map ng Colegio de Montalban. And okay, ito yung mapa ng Rodriguez. Again, Rodriguez map. And itong home city natin, Colegio de Montalban. And ito yung ating corporate office. Overall view. Yun lang po. Thank you for watching.